Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol po sa limang haligi ng Islam. Ang Islam ay mayroon siyang limang haligi at kung saan kapag nabawasan ito ay hindi po makakatayo ang Islam. Masisira po ang Islam. At ano ang kanyang limang haligi na ito? Katulad po ito ng bahay na kung saan ay mayroon siyang mga poste at hindi mo pwedeng bawasan ang kanyang poste kundi hihina po ang bahay at babagsak po. Kaya nga naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, buniyal islamu ala khamsin, at pinagtinayo ang Islam sa lima ang kanyang haligi. At ang unang haligi ng Islam ay ang shahadatain. Ito po yung pagsaksi natin na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang Diyos na karapat dapat sambahin at lahat ng sinasamba maliban sa Allah ay huwag natin paniwalaan. Ang mga rebulto, ang mga imahe, ang mga Diyos-Diyusan at ibang mga sumasamba sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng araw, ang buwan at ang bituin at iba pang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay tatanggihan natin dahil isa lamang ang Diyos na karapat dapat sambahin, ang siyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang anak, walang ama. At hindi po nagkatawang tao, siya po ang Allah subhanahu wa ta'ala na bukod tangi na karapat dapat sambahin at tagapaglikha. Nilikha niya po ang lahat ng kalawakan, nilikha niya tayo, nilikha ang paraiso, nilikha ang impyerno, siya ay nag-iisa lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po sasaksihan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang karapat dapat na sambahin at ang maliban sa kanya ay hindi na po karapat dapat na sambahin. Pangalawa, na sasaksihan natin sa unang haligi ng Islam, pagkatapos natin saksihan na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ay ang pagsaksi natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo at pangpropeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsaksi mo. Itong unang haligi ng Islam mga kapatid, at pag mayroon taong gustong yumakap sa Islam, ay sasaksihan po niya ang dalawang pagsaksi na ito. Sasaksihan niya, sasabihin niyang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So sasaksihan niya na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at sasaksihan niya na si Muhammad ang kanyang huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung susi ng Islam. Kaya pag nabigkas niya ito ng taos-puso, ang non-Muslim ay Muslim na po. Ito yung unang haligi ng Islam. Pangalawang haligi ng Islam ay ituturo na po sa tao ang sala. Ang tamang pamamaraan po ng pagsasagawa ng sala at ang pagkaobligado po ng limang obligadong sala. Si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu at ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, pag siya po ay nagpapadala ng mga da'ya, ng mga nagdada'wa sa iba't ibang lugar, ang unang-unang da'wa nila ay tauhid. Pagkatapos ng tauhid at tinanggap nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Diyos na karapat dapat sambahin, ay ang isusunod nila ay ang pagsasagawa po ng sala. So, isusunod ng Allah ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba na nagdada'wa ang sala. Kasi ito po yung unang-unang itatanong sa tao sa araw na paghukom. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. So, ang unang-unang itatanong sa tao sa kabilang buhay ang kanyang sala. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pa in saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kapag natanggap ito at naging okay ang sala mo, tanggap lahat ang gawa mo. Magiging magbuti ang gawa mo. Pag naman hindi tinanggap ang sala mo, sira lahat ang gawa mo. Kasi itong pinakatanda na tayo po ay Muslim ay ang pagsasagawa po ng sala. Hindi po sapat na pag tinanggap mo ang Islam o tinanggap mo ang shahadatain ay hindi ka na po magsasagawa ng sala. Dahil ang ilan sa mga ulama, ang sino man na nag-iwan ng sala ay mapapalabas po sa Islam. Mayroon po sa mga ulama na ang sino man na nagsinabi nila na ang sino man na iwanan niya ang sala, lalong-lalo sa katamaran, ay kafir pa rin yun. Lalo na pagka ang sala ay sinasabi niya hindi obligado. So automatic ito na napagkasunduan ng mga ulama na ito po ay kafir. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya wa aqimus sala. Ito po ay utos na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na itayo natin ang sala. Ilan na naman yung sala natin? Mayroon yung duhur, asar, maghrib, isha at saka yung fajr. So pagkatapos ng sala ay pagbibigay ng zakah. Ang zakah, ito po ay obligado lamang sa may mga kakayahan, maraming kayamanan at naobligahan na po at umabot na po sa nisab ang kanilang kayamanan. Ito po yung zakah. Iba po yung sadaka, voluntaryo. Ang zakah po ay obligadong kawang gawa na ibinibigay po taon-taon maliban lang po sa pananim kasi ang pananim tuwing harvest po kung umabot naman po sa nisab.
At ang pang-apat po ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay isang taon lang po sa buhay natin, ang fasting sa buwan ng Ramadan. At isang buwan lang po ito sa buong taon. At hindi po lahat ay magfa-fasting maliban po sa may mga mabibigat na karamdaman at may mga mabibigat na dahilan na hindi na po sila pwede mag-fasting dahil magkakasakit sila. So sila po ay mag-fidya lamang po o magpapakain lamang araw-araw. So isang buwan lang po ito. So wala pong exempted dito pati babaeng may regla. Hindi katulad ng sala, pag may regla, exempted po yung babae. At ang panghuli po ay pagsasagawa po ng Hajj. Pupunta sa Makkah at magsasagawa po ng Hajj sa buwan po ng Dhul-Hijjah. At ito po ay isang basis lang po sa buhay natin. Pag nagawa mo ito, ay hindi ka na po naobligahan. So yan po ang 5 haligi ng Islam. Ulitin ko po, ang pagsaksi mo ng Shahadatain, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay kanyang suwa tuloy propeta. Pangalawa ang sala. Pangatlo ang pagbibigay ng obligadong kawang gawa o ang zaka. Pang-apat ang pag-aayun o ang fasting sa buwan ng Ramadan. At ang pang-5 po ay pagsasagawa po ng Hajj. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.